ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong uli ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo, no? And it's January 20 po, 2015. And of course, miss na po natin ang ating Santo Papa, pero good news, at least po ay nakarating ng maluwalhati, no? Sa Rome, yan, at nakabalik na po, no? At parang balik sa trabaho na naman yata yung ating Santo Papa. Anyway, stay tuned with us, and of course, sa isang oras po ay magkakasama-sama tayo at magninilay sa ating pong ebanghelyo sa gabing ito. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And of course, today is the second Tuesday in Ordinary Time, and ayon sa liturgical calendar natin. At among ang dami kong babatiin, okay lang. Pati rin ako may babatiin ako. Pero introduce mo muna yung ating yung Tuesday girl. Nag-iisang Tuesday girl. Yan. Sige. Sige po. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Si Sister Rose po to, ang inyong kabarkada tuwing Tuesday. Huwag po kayong aalis. And of course, wala yung ating isang Tuesday Go-Go si Girl. Joanne. Si Joanne, no? Nakikinig ba siya ngayon? Opo, nakikinig po sige, siya. okay. Papa, get well soon. Mama-opera po yung Okay. papa nila mamaya. Yan, at pagdarasal natin Sige, yan Opo. sa ating mga Opo. intentions, no? Okay. Sige, Sister Son, may babating ka? Sige, Mong. Iniwan ko po ang Bible Week celebration sa Holy Angel University. Muntik na akong malate dito. Anyway po, of course, number one, congratulations sa Biblical Apostolate Director natin, kaya Mong Jess, sa isang matagumpay na celebration. And then, congratulations din po sa Holy Angel University. Sila ang nag-host. Nagparada po kami kaninang umaga. Biblical costume po, biblical personality costume yung mga contestants. And then, ang dami pong contest na kasalukuyan pa silang nasa Holy Angel ngayon. Hindi ko na nahintay na ma-announce ang winners. Hello po sa mga judges na nando doon. Si Among John Bartolome, andun din ang Holy Angel Chaplain, no? At si Among Marvin, ang ganda ng film na pinalabas ninyo, contest ng film and advertisement din na biblical. Ayan po, no, yung mga paring nandoon. Father Meng. Congrats. Salonga. Siya po yung chaplain. Isa siya sa mga Hi, nag-misa Among. kanina. Congrats po sa inyong lahat dyan. At sa mga winners na hindi ko na nahintay kung sino yan. Okay, andun pa sila. Yan. At, Sige, naman. Babatiin ko lang yung aking classmate, no, si Father Meg Magat. Okay. Yan, birthday niya ngayon. Ay, happy birthday niya po. ngayon. Yung isang katikistan niya, kasama namin kanina Yan, sa parada. Yan, happy birthday, Father Meg. Siya ang parish priest ng model community dyan sa Pio. Tokwing. Nga pala, sorry, Tokwing. Yan. Sa resettlement area, dyan sa Porac. Happy birthday, Porac, Among. Happy Pampanga. birthday po. Yes, classmate, happy birthday, no? From all of us here sa Barkadahan kay Kristo. Okay, at diretso na tayo dito sa ating mga hotline numbers, no? Ang ating Sun hotline number 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number 0905-302-5768. 0905-302-5768. Okay, text line numbers naman po sa Smart 0918-351-8282. 0918-351-8282. Sa Globe naman po 0917-363-3738. 0917-363-3738.
And of course, para po sa ating Connect Katekista program, no, just type REG, all capital letters po yan, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school. Okay, yung address niyo po. At ipadala po dito sa ating globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered po, ay makakatanggap kayo ng mga daily messages from the Lord. No? Napakaganda pong mensahe yan from the Lord. And of course, kung may mga prayer requests, intentions, o kaya pasasalamat kayo, kindly text that number, ito pong globe number natin, at isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And of course, we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Okay, yung counseling line naman po, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At live streaming naman po, kung gusto nyong manood po, www.ustream.tv, and then i-search po ninyo yung Bright FM 919. At para naman po dun sa mga past episodes na gusto nyong mapakinggan, na na-miss nyo or gusto nyong ulitin, nasa Facebook naman po. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. At doon po makikita ninyo yung mga nakaraang dates na episode namin. And thank you po kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook account. Yan. Okay. So, nandun pa yung mga Oo, iniwan ko na mo nga about Talagang ikaw, to i-announce na yung mga winners. Nahihirapan na siguro yung mga judges na nandun. Nasa harap pa kami. Ang gagaling din nung mga different schools po ang nag-participate, and of course, our own Mother of Good Counsel Seminary. Ay, ang gagaling ng mga seminarians natin. Andun sila full force. Yeah. Congrats po sa MGC Seminary. Ayan. Thank you sa ating mga seminarista, no? Oo po. Masaya, among. Talaga? Wow. Oo, Well parang attended, yung no? Sa atin, parang well yung attended. sa atin na yearly gathering. Yan, no? Congratulations kay Father Jess. Ayan. Ayan. Okay, at babasahin po sa atin ngayon ni Sister Rose ang ating ebanghelyo sa gabing ito. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint Mark. As Jesus was passing through a field of grain on the Sabbath, his disciples began to make a path while picking the heads of grain. At this, the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" He said to them, "Have you never read what David did when he was in need and he and his companions were hungry? How he went into the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of offering that only the priest could lawfully eat, and shared it with his companions. Then he said to them, The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. That is why the Son of Man is the Lord even of the Sabbath." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay po. Parang ang gospel ngayon, again, like yesterday, parang pwede rin i-link sa message, no? Isa sa message ng Santo Papa natin, no? Yung kasi nga compassion and mercy. Kasi dalawa po ang issues na naka-highlight sa ebanghelyo natin ngayon, yung hunger at saka yung rest, no? Throughout the scripture po, ang Panginoon natin nag-offer siya ng abundance at saka end to hunger, no? Dito po sa gospel na to. Kasi po yung mga disciples, yung mga Pharisees pala, para bang ang nasa isip lang nila yung strict observance of the Sabbath law, no? Kumbaga sa hindi nila inaalintana ang nararamdaman ng tao
no, yung hunger. Kasi lalo na po ngayon, no, ang hunger is a reality na kailangan i-address natin. Siguro po pag-usapan nga din natin dito yung mahihirap, kasi sila yung nagugutom nga na pinag-uusapan natin, no. Di po ba nasabi ni Pope Francis, we should ask wisdom from the poor, sabi niya. Kaya nga ang team natin talagang compassion sa kanila, mercy sa mga mahihirap nating mga kapatid, no. Siguro po halos lahat tayo talagang nanood sa TV, or maybe yung iba nagpunta sa Luneta, nakikisama sa misa. Madami po sa mga mahihirap natin ngayon, no. Kung minsan yun nga yung nasabi kong isang issue ay yung rest, no. Kung minsan, they deny themselves of rest at saka food para lang makapagtrabaho, no? Kasi nga, kailangan nila yung trabaho, kailangan, they need to feed their hunger. Siguro po, itong mga mensahe sa atin ng Panginoon nagbibigay sa atin ng inspirasyon para tuparin natin, or maybe na-inspire tayo sa Kanya na magagawa natin yung mga, hindi lang po yung mahihirap, kung hindi yung mga hindi tinatanggap ng sosyedad natin, no. Kailangan din nating bigyan po ng pansin. At sabi nga ni Pope, hindi lang yung we think well, we feel well, we act well. Yun ang isang sinabi din po niya. Ayan. Sister Rose, may insight ka? Opo. Thank you, Sister Son. Dito po mong nakikita ko yung kung gaano kahalaga rin po yung mga laws natin, mga regulations para po may kaayusan. But it doesn't mean na kamukha po nang nabanggit sa gospel natin na nagugutom sila. Alangan naman i-schedule mo pa yung pagkain mo na dahil hindi pwedeng kumain ngayon, bukas na lang. Ano po yun human needs. Parang pag sinunod po natin yung Sabat na yun, we're not on the right spirit. Parang mas importante pa ba yung batas kesa yung ano po ng tao. Yun po. That's very true, no? At alam niyo, nung panahon ng ating Panginoon, itong Sabbath observance, so kaya itong, parang yung ano sa atin, ang equivalent yung Sunday, no? Yan, Sunday. Isa sa mga, ano yan, sa mga commandments, no? 10 commandments, di ba? Yan, no? Keep holy the Sabbath day. And of course, it has been an issue dahil nga, alam natin yung mga Hudyo kasi lalong-lalo itong mga Pariseyong ito, they have a very strict rigorous interpretation, no, ng batas yan, no. At ano naman okay naman yung you observe the law, no. Opo. You observe traditions kasi ang ating Panginoon din, at lalong-lalo na yung kanyang parents, no, they have been very observant, no, sa lahat ng mga batas nila bilang Hudyo, no. Pero kung minsan, para sa akin naman, itong, like for example tayo, di ba, na we fulfill and we obey the laws in the church, no? Maraming mga batas yan. Pero kailangan bigyan natin ng spirito yung batas, no? Opo. Ganyan, di ba? Hindi lang yung letters of the law, sabi nga, no? At mukhang ito nga, yung masyado namang, very literal, no? At saka yung yan, yung medyo legalistic din ang kanilang observance, no? Pero walang walang diwa, walang puso. Walang puso. Yun ang kanilang Malupit siya. Oo, medyo di ba? Yan, gutom ka. Naku. Opo. Kaya nga ang Panginoon, I have come, sabi niya, not to abolish the law, but to fulfill it. No? Di ba? Yan ang parate. Kasi alam niyo, isang accusation sa ating Panginoon ito, yung lawbreaker siya. Oo nga, dito sa Sabbath. Oo, di ba? Tayo naman, tayo mga Pilipino kung minsan, no, pagka walang nakakikita, yan, jaywalking. Okay, yung beating the red light. Opo. Marami ganyan, dito lang sa Fernando, no, ako, nagmamaneho ako. Kung minsan, red na yung light talaga, no? Tapos, may ano pa, may makakalusot pa, no? Hihirit pa. No? Of course, nakaka-aksidente yun dahil paano naman yung mga, di ba? They really obey traffic rules and regulations, no?
Kaya, nandyan yan para sa kaayusan, no? Yun nga, may spirit ang batas para maging maayos, no? Hindi lang yung you obey, pero you have to know the reason why, di ba? Bakit may batas na ganyan? Well, I think kahit na sa ito nalaman ko kay kay Saint Thomas Aquinas, no, sa kanyang moral theology, that law, ang lahat ng batas yung sabi nga, law was made for the common good, no, of man. Yung ikakabuti. Opo. Yan. Ano ba yung common good sa Tagalog? Ikakabuti ng marami. Pangkalahatan. Yung tao, di ba? Marami. Para sa lahat. Kung ano yung ikakabuti natin, di ba? Common good. Yan, hindi ba laman din ng mga speeches na ni Pope Francis. Yung common good, no? Kaya nga yung gobyerno natin, no, kahit na of course binatikos ni Pinoy, no, yung mga ibang obispo. Although, yung nga nagsalita kanina si Cardinal Chito, no? Yung nga yung siguro wag nang balik-balikan yung mga, di ba? We cannot move forward. Ang daming diba? positive kasi na kailangan sabihin Why, parang kinakalkal mo yung, hindi maghihilo mo. Tsaka, It's not proper parang venue. ganyan, diba? Opo. Anyway, yun nga, yung common good, no? Yung, kaya kung marami mga social injustice, yan, graft and corruption, yung mga social and societal illnesses, no? Ng ating bansa, di ba? Hindi natin pwedeng i-serve ang common good, di ba? Yan, yung batas tungkol sa, proper accountability sa ating mga public funds, di ba? O responsibility. Yan may tayo dyan, batas Pero wala accountable, di ba? Pero pagka hindi mo isinalang-alang yung kapakanan, yan, no? Yung kabutihan, yan, ng nakakarami, ay, naku, masama yan, no? And I think dito sa ating Panginoon, sa mga salita ng ating Panginoon, no? Tama siya. No, kailangan let's put the law into its proper perspective, sabi nga, no? Because there is a greater law that governs other laws, no? And what is that law? It's the law of love. Love. The spirit of love. Opo. Yan, ang pagmamahal, no? Di ba mong na-mention po ni Pope Francis sa UST yan The greatest subject daw in the university, it's love. Yan, ako. Ganda naman yan, ha? Opo. Ano kayang kurso yan? Baka... Mong nakita kita sa luneta, ha? Ay, oo. Yung love na yan, no? Opo. Lalong-lalo na ngayon, malapit na yung yung susunod na Day. yung susunod na malaking Okasyon. event niyan sa atin Opo. mga Valentine's Day. Diba? Yan, pag-uusapin na namin natin na naman lang love, no? Pero love is not just yung kuminsan yung romantic feeling. Opo. It's an emotional experience, no? It's more than that, no? Opo. Ito nga, it's all about doing service, yung pag-aalam mo na sarili sa kapwa mo, di ba? Opo. Yan ang tunay na pagmamahal talaga. At yan ang espiritu ng anumang batas, no? Ang maganda sa ating Panginoon yung he put the law into its proper perspective, and at the same time, ang pagtupad niya ano ba talagang diwa nitong batas na to? Ano ba ang spirit nito, no? Yung nga, sa Sabat bawal lang magtrabaho. Huwag kang magpapakapagod. Pero that's very true, no? Kasi hindi ka nagpapagod, it's a day of rest so that you can actually meditate and contemplate, no? And appreciate actually the goodness of the Lord. No, yung pagmamahal ng Panginoon, di ba? Opo. Nandiyan ang pangangailangan, sabi nga ni Esther Humanly, di ba? It's one way of sharing the goodness of the Lord kung pakainin mo yan. Opo. Kaya nga actually very hypocritical ito dahil sabi ng Panginoon sa isang one part of the gospel kayo mismo sabi niya pagka yung mga hayop ninyo no, kailangan nila ng tubig, kailangan bibigyan ninyo. Opo. Yung mga hayop binibigyan natin ng pagkain at ng tubig, no? Sila ginagawa rin nila 'yon. That's why this is really very hypocritical, no? Yung kanilang comment sa ating Panginoon.
what more kung tao ang nagugutom? What more kung tao ang nauuhaw, di ba? Mm-mm. Dahil alam natin na talagang what takes priority sa mata ng Diyos ang tao. Di ba? Of course, we have to love creation, we have to love other creatures, no? Pero ang tao talaga, lalong-lalo na kung ito'y isang, magsidhing pangangailangan, sabi nga. No? Yung i-allow mong kumain siya, nauuhaw siya, tinulungan mo siya. That's the spirit of the law. Opo. Yun ang spirito ng batas, ang ibigin mo. Ano yung common good? Diba? At kung minsan tayo, we can be legalistic, no? Parang yung, hindi ba may yan, yung, kasi ito, yung traditional question yan, no? Magsisimba ka, pupunta ka sa simbahan, pero may nagpapatulong sa'yo, no? Lalong-lalo kung emergency, o kaya yung, yun nga, yung hinahabol mo yung misa. Yung mga traditional question na yan, no? Ngayon nga, yung mga iba Father, yung Sunday ko nagtatrabaho rin ako Yan ang mga, ngayon, ha? Yung mga, ang daming nagtatrabaho ng Sundays, pero makakasimba ka rin naman ng kinabukasan, Monday. Hindi kasalanan yon, di ba? Tsaka yung, siguro, kung, kaya may mga anticipated masses tayo. Or anticipated That's the, masses, that's the reason why we allow mga anticipated masses. Tsaka diba? yung mga mall masses. Kaya Mga meron mall na masses, po. minsan, no? Because God is everywhere. Kaya nga, tinan mo yung meeting of families sa mall ginawa, di ba? Yung parang nandun din ang Panginoon sa mall. Although, of course, really, the proper and ideal place of worship sa simbahan. Pero kung, di ba? Kaya nga may mga, ngayon the pastoral needs of people are really changing, no? Opo. This is one thing that we are addressing actually, yung mga mall masses, no? Opo. Ang take namin dyan, ang sisimbahan of course, it has to have a proper venue, no? Hindi yung parang naglalakad yung mga tao dyan, no? Kaya nga, we have to show some, of course, solemnity, respect, no? Because it's supposedly a celebration of, of the Eucharist, no? And at the same time, yun nga, yung, kasi, so, dapat yung venue, ha? Opo. Oo. Pagkatapos nga, dapat talaga yun nga, yung may mga liturgical ministers, talagang parang, it's a simulated place. Parang simulation, yung parang nasa simbahan ka pero Yung wala. atmosphere, dapat nasa simbahan pa. Kasi nga, yung mga mall masses na yan, addressing a pastoral issue, no? Which is, kung minsan nga, yung mga tao nagtatrabaho sa Sunday, like for example nga, yung mga nagbubukas yung mga malls, paano yung mga empleyado dyan, di ba? So, yun nga, yung mga minsan, yan ang mga ganyan, no? Pwedeng sumaglit lang sila sandali. Although minsan dahil yung mga ibang parokya, no? Kasi nga, di sasakyan yung mga tao. Tapos aircon, no? Tapos convenience kasi. Yung parang convenience ang pinag-uusapan dyan. Kasi nga, pagkatapos ng misa, pwede ka nang kumain. Mag-shopping. Mag-shopping, di ba? Tsaka yung sa isang evangelization natin we should go out. Tayo ang lalapit. Parang isang din yun, di ba? That's true, no? Parang kayo ang lumalapit sa yung simbahan tao. po, ang simbahan ang ilalapit sa tao. Tao. Yan parang, of course, pareho kasing may point talagang may punto, no? Kaya nga we allow it, no? Even I think CBCP has some guidelines regarding this, no? Kami we also follow that guideline. Although nga may mga mga conservative priests na ayaw nila. Kasi nga talaga na naman the ideal and the proper place for worship is the church. And yet alam mo naman ang buhay ng tao kung minsan hindi ideal, no? Nga kailangan magtrabaho ng Sunday. Tsaka kung minsan nga yung iba like for example yung mga nasa public service like police, yung sa gobyerno, sa hospital. Kung minsan Sunday, no? May mga pasok yan. Yun nga yung mga may mga ganyan, no? That's why we
make it a point na sana we give opportunities for them to go to Mass. No? Yan, Saturday. Or, kaya kung minsan nilalabas yung misa sa simbahan. Opo. Just to reach out to people who cannot be with us. No? Tayong kung minsan talagang day off natin. Mga regular na workers, may day off sila. Kami naman baliktad yung day off. Sunday. DCS day of the Yung week. Sunday, di ba? Sunday. But we have to work. Although it's not really a burden no, sa mga pare ang Sunday. But it's really a joy. No, serving the people. Nga, spirit of love. No? Kaya Sabbath sa amin talaga it's not a day of rest. But it is actually not a burden to us. But again, it's a very joyful celebration dahil nakakapiling namin ang community, ang parish, no? And of course, yun nga, nahahatid natin ang mabuting balita sa kanila, no? Okay, at mag-pause muna tayo. And of course, pag-uusapan din natin yung second part ng ating ebanghelyong ito, no? At sa ating mga texters, kung may mga komento po kayo, o kaya mga sharing or any reflections that you want to share with us, no? I-text lang po at mamayang second segment ay babasahin po natin, no? Ang inyong mga text messages, no? Mag-break muna po tayo and of course, magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Your love never ceases to ends. With you I don't have to pretend. And when I start to drift away, you're there for me to stay. Things that I've come to know are brought by the goodness you have bestowed. My life I owe to you. You deserve a love that's true. That brightens every day. Always there. Ooh, God in my way. Ever willing to listen and lend a helping hand. In times of trouble, I'm sure you're there. Life is never meaningful. Never
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Sa ating pong first segment kanina ay tinalakay natin itong napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo, no? Ang ating Panginoon about the Sabbath day. Yan, tinanong sa ating Panginoon kung ano ba, dahil sila'y nagutom, no? Kaya nga't kumain sila, no? At of course, parang nag-exert sila ng effort, no? Nagtrabaho at sa strict at literal na interpretasyon ng mga escriba at pariseo ay medyo bawal itong ginawa ng ating Panginoon, no? Pero pinagdepensa ng Panginoon ang ginawa niya dahil ito'y it's all about sharing the goodness of God, no? And that the spirit of the law is really paano mo mahalin ang iyong kapwa, no? The common good. Kaya nga makikita po natin ang ating Panginoon talaga, no? Hindi lang po yung letra, kung hindi yung spirito ng batas, which is I think the common good of man, no? Kung paano natin mahalin ang ating kapwa. Sige, Sterson, may mga texters yata Okay, tayo. may dalawang among. May tanong sa iyo dito. From 2272, Maya Pabengi po, Father Pep. Ask ko lang po sana if ano po ang kaugnayan ng Sabbath at Saturday. May literal po ba itong kahulugan? Thank you po. Kaugnayan daw ng Sabbath at Saturday. Literal daw na kahulugan. Oo, kasi yung sa kanila yung yung gabi ng Sabado, sa atin, di ba? Opo. Parang it's already counted, parang gano'n, no? Pero yung Sabbath, alam mo kasi yung iba kasi akala nila yung Sunday ang last day. Opo. Diba? First day yun. First Pero day sa yan. ibang The week. calendars, first day yung... Actually, sa Gregorian calendar, talagang first day. First day. Yung pinakauli yung Sabado, no? Mm. So, may connection ba yung Sabado sa Sabado? Wala yan. Pero yung Sabado sa atin, kaya may yung anticipated. Yung ating Sabbath naman, the day of the Lord, no? Opo. Yung Lord's Day natin, pwede na mag-umpisa. Kasi sa mga Hudyo, actually, yung gabi, counted na. As one, as already part of the next day. Parang ganyan sa atin, no? So, yung connection po between Saturday and Sabbath, medyo wala yata. Oo. Pero yung Sabado sa atin, ewan ko kung nakukuha nung ating listener. Yung Sabado ng gabi, sa atin parang nag-umpisa na yung Sabbath natin. Opo. Yung Day of the Lord. Oo, Saturday night. Okay, may isa pa po from 1154. Good evening po sa inyo dyan. Among Pep, Tita Rose, Tita Son at Madam Joan. Kanina pa ako nakatune 15 minutes before bago kayo mag-umpisa. Di po uubra ang Ustream, di ko kayo makita at marinig man lang. Aba, ayun, bigla ko kayong narinig, sabi niya. Last time ko nakinig, super lakas ng signal. This time, ala talaga. Sayang di ko kayo talaga marinig ng live. Makikinig na lang ako nito sa recorded program. Mabuhay po kayo. God bless. Si Rap siguro ito Rap sa... ba yan? Ano kasi? Vienna. Nasaan siya? Vienna. Yan. Kumusta ka na dyan? Salamat naman at hindi ka nagsasawa. Hi, hello. We miss you. Oo nga, hindi siya Yes, nagsasawang nanonood at nakikinig. Pati yung mga Napakasipag ni, recorded. napakasipag ni Rap na magsubaybay sa atin, no? Opo. So And- magiging ano siya niyan, 'di ba? Anong sabi ni Cardinal Tagle, no? Tayo sa ibang bansa, lalo na dito sa Asia, magiging missionary tayo. Filipinos are called outstanding missionaries in Asia. Yan. Pero ikaw ay nasa Europe ka, so magiging missionary ka dyan sa Europe. Explore mo ang Europe. Ipamalita mong barkadahan, Actually, kuya. all over the world tayo Opo. Missionary ang Pilipino. Okay. Ayun. So, ipagpatuloy natin at mamaya medyo may banggitin din tayo sa detalye ng ating patron saint, no? Si Saint Sebastian, no? Ito nga yung isang nabanggit ng Panginoon dito, yung nangyari. I think
this is written no sa the first book of Samuel, chapter 21 verses 1 to 6. Yung bang sina David at saka yung kanyang mga ano ba ito, mga sondalos nila, no? They were fleeing for their lives, no? At ito nga itong si Ahimelech, yan, no? At saka yan, when Abiathar was the high priest, no? Pumunta sila sa templo at yun nga siguro gutom itong mga mamang ito, di ba? Kasi nga ano, tinatakasan nila itong dahil nga may gera, no? Opo. Itong mga pare wala silang ma-offer na pagkain except itong mga yung mga sinasabi nilang mga banal na tinapay na ino-offer sa templo, no? Offering. Na dapat mga pari lang ang kakain, no? Kumain. Yan. Sige. Sabi sa mga pare, gutom kayo? Wala kaming pagkain except itong mga yung mga tinapay na dapat kaming Pero naawa itong mga pareng ito. Oo. Diba? bigay. At yun nga, no? Parang naalala ko dun sa Luneta. Kasi nga kami mga nagpapakomunyon doon. Oo. Hindi namin maabot. Maabot yung kamay nila, no? At saka yung iba nung yung pinaka kumisa nasa dulo, sabi. Pinagpapasa-pasa yung mga diba? Supposedly dapat, no? Of course, wag yung parang hinahawakan mo itong consecrated host, no? Because that's the blessed sacrament. But, wag ka ng yung masyadong legalistic pagkaganyan. Nasasabihin mo hindi tama. Just the mere fact that you cannot reach, no, itong mga taong ito, di ba? Ako nga may mga nagkomunyon na pare, mga pare, no? Of course nagpakilala sila. Kasi nga yung sabi, "Father, pare po ako, ganyan-ganyan." Yung pong mga bandang doon, sabi nila, hindi ho makapunta rito, no? Can you give me mga 6 na So, binibigyan ako naman, no? Sabi ng isa naman Father, yung pong asawa ko nasa wheelchair, no? Pwede ho bang kumuha rin ako ng ganyan, no? Yan yung mga tinapay na yan na supposedly dapat malinis ang kamay mo. Diretso. Dapat diretso ta. Huwag mong parang pinagpapasa-pasa yung, di ba? That's the sacrilege or something like that. But it happened din sa Luneta. Pangyayaring yun. Because yun nga yung the call of the circumstance, as they say, no? Nandun sa sitwasyon, di ba? Ito nga ang ginawa nito mga paring ito kay David at saka sa mga sundalos niya. Sige, kumain kayo. Kahit na bawal, no? Parang sige, pinagpapasahan-pasahan yung blessed sacrament kahit na bawal, di ba? Pero kailangan kasi nababasa actually yung host di ba? And that's already consecrated. But you cannot, you cannot even impose parang strict, mga batas na wag yan, wag kayo mag-communion kasi yun na. Pero hayaan mo na yung katawan ng Diyos, no? Katawan ng ating Panginoon na kahit nabasa, pinagpapasa-pasa at hindi mo man alam kung yung mga kamay nila ay mamalinis o something like that, no? But nasa tao na dahil ang importante ay yung taong tatanggap ay naniniwalang si Kristo ang kanyang tinatanggap, di ba? Ganyan din ang nangyari dyan dito sa Ebanghelyo. No? Bawal itong ginawa ni David, pero parang in a way, in normal condition, bawal yun. Yung ganun na i-expose mo yung Blessed Sacrament sa ulan. Di ba? That's not good, no? Pero, again, it's the call of the circumstance. During that time, during that very moment, people were hungering, no, to receive the Lord in Holy Communion. So, why parang deny? Why deprive? Di ba? Huwag mo nang yan. Kaya ako, yun nga, no? Hinayaan ko yung iba. Oo, yung mga paring nandun sa, dahil nga naghihingi sila, we don't have anyway kasi kami naka-barricade yun wala naman kaming magawa. We cannot really reach those people, no? Kaya we allow other people to carry the Blessed Sacrament to them, no? Yung mga So parang ganun din ito, no? Wag kuminsan
we have to go out of the ideal, no? Minsan, we have to go out of Legalist. yung the legal, no? Way of fulfilling the law, something like that, no? We have to go beyond the letters of the law, no? Again, the spirit, the meaning, no, behind the law talagang kailangan na. Kaya nga sabi ng Panginoon ano kasi yung statement ng Panginoon? That Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Man No? for Sabbath. Yan. Napakahalaga, di ba? At sana po ganyan din tayo. Yung ating mentality na unahin natin, no? Ang kapakanang ng tao. At hindi lang po kasi importante yung sundin natin ang batas, pero kailangan malaman din natin ang spirit. Kung example din, sa hospital, kung minsan namamatay na, kailangan pang mag-deposit. May papapila pa, namamatay na yung Dahil sasabihin pasyente. nila, yun yung Yun ang, batas nila. opo, yun ang rules Kailangan and regulations. first things first, di ba? Opo. Nagil nag-aagaw buhay o kaya Tanggapin na dapat. you have to save the life of this puso na yung gagamitin nun. sick person, no? Parang ganun, no? Okay, at magbanggit nga tayo ng konting detalles, Derson. Kasi kanina nag-message dyan ako sa eskwelahan dyan, sa Colegio de Sebastian. Okay. So, Ano nila, fiesta Foundation nila, Day. Foundation Kasi Day. fiesta ni San Sebastian. 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 Yan. Oo. Sige, Sister Son. Okay, isa siyang Roman martyr, no, na venerate siya in Milan. Yan. Siya po ay unang-una, yung mga scholars, lalo na yung nasa art, no, they agree na meron isang pious fable tungkol kay Saint Sebastian, no. Pumasok daw siya sa Roman army para lang ma-assist niya yung mga martyrs para hindi siya pagsuspetsyahan. Yan. And then, finally, nung nandun na siya, he was found out. So, dinala siya kay Emperor Diocletian. And then, ginamitan siya ng archers to be shot to death. Tapos, yung katawan po niya, talagang, pierced with arrows. So, he was left na talagang parang patay na. Pero he was found still alive. He was rescued actually Oo. by Irene of Rome, no? Yung mga dumating na to bury him. Mhm. And then naka-recover siya, pero ayaw niyang tumakas. So one day, he took up a position kung saan malapit yung emperor na dadaan. No? Then inakos niya yung emperor, and then denounce niya, no? Denounce niya yung cruelty niya sa mga Christians. Kasi po noon panahon ng Diocletian, Persecution ng period. mga Christians. And then this time, talagang na-sentence to death siya. Talagang tinutuon na ng emperor, no? So he was beaten to death. Mga clubs pa ang ginamit sa kanya. Ayan, nilibing siya sa Appian Way, close to the catacombs na kung saan andun yung pangalan niya. Ayan po si Saint Sebastian, isang Roman martyr. Ano siya talagang firm in faith, no? Mm-mm. Parang ang kanyang foundation, sabi ko nga kanina sa aking misa, solid rock. Mm-mm. Yung kanyang matibay, matatag na pananampalataya, no? In spite of ito nga, tinitingnan ko itong picture niya, no? Puro mga arrows, no? May Ano ba ito? Yan, no? Talagang from head to toe, may mga arrows ito. No? Sakit siguro nito, no? Pero again, it did not, discourage him to renounce his faith, no? And I think lahat tayo talaga, no? Ako, ito nga yung, sabi nga, yung faith ng mga Pilipino, waterproof, typhoon-proof, ano bang proof. Tinawag na waterproof ang faith natin, kahit umuulan. And I think itong mga martyrs na ito, no, especially Saint Sebastian, because yung nga, piyesta nga niya ngayon, tayo nagbibigyan ng kalakasan ng loob, no? Yung kinuha ni Pope Francis, di ba? I have no answer, no? Doon sa bata, si Giselle, di ba? Why God allow that to happen? Suffering, bakit nagsasuffer daw po yung Pero mga bata? yakap lang at silence ang sinagot niya. Diyan sa Tacloban, di ba?
Because there are some things which, our rational mind, no, cannot really comprehend, di ba? Why, for example, good men suffer, yan. Mabuti ka na, tapos nahihirapan ka pa, di ba? Yan ang mga kumisan tanong na walang kasagutan, Walang di ba? kasagutan. No? Pero again, yung sabi ng ating Santo Papa, no? Let us, see and focus our attention sa crucified Lord, no? Sa ating Panginoon, di ba? Na kasama natin siya doon sa mga questions na yun, nandun pa rin siya. At hindi tayo iniiwanan, no? Napakaganda nga siguro, Among, yun. Siguro gawin natin yun. No? Pagka may mga kasagutan tayong may mga tanong tayong walang kasagutan. We just fix our eyes on the Crucified crucifix. ng no? Christ. Opo. Mm-mm. Di ba nung nag-aaral kami, teacher ka namin sa Faith and Revelation. Yes. Lagi niyo sinasabi, when reason ends, faith begins. Yun. Opo. Kaya nga So, yun. we have, kaya yung batang maraming tanong, di ba? Bakit po nangyayari yung prostitution, mga biktima ng mga bata, no? Totoo talagang, these are hard realities that are happening, no? And there is no clear explanation. Ganyan, no? So, yung bata, umiyak lang eh. At doon nasabi tuloy Yumakap. ni Pope Francis na kapag ka hindi daw tayo marunong umiyak, we cannot be good Christians. So, kung minsan pala, maganda rin yung umiyak ka. No? Na, of course, yung iyak mo, may kahulugan. Hindi naman yung iyakin ka lang. Pagaga. Ruth, baka nakikinig ka. Nung minsan namang sabay pa kaming umiyak ni Ruth eh. Si Ruth? Si Ruth pagaga yun. Nakikinig siya. Hi, Pagaga Ruth. siya. Okay, may isang texter tayo dito, no? From 1914, no? Ganda ng kanya reflection. Sabi niya, David's need made him violate, no? Quote unquote, yung violate, the word violate, the law of the Sabbath. Laws are made as solutions, no? Quote unquote, to human needs and not as additional burdens to men. Yan. Lighten others' loads by your compassionate actions and words. Lightening the burden. Amen. Diba? Opo. Amen. At yan pagsama-sama, no? Kaya nga, this is I think part of Pope Francis' challenge to all of us, diba? Opo. Go to the peripheries, no? Yung mga nahihirapan, yung mga sabi nga, they find life burdensome, no? Yung mabigat ang buhay sa kanila. Let us lighten others' loads, no? By our compassionate actions and words. Sabi nga sa kanya we will go with you, not to Rome. Sabi niya, but to the peripheries. Ibang sabi nun, si yata, si Tagle, no? Si Cardinal Tagle. Cardinal. Oo. Yan. Among siguro importante din na malaman na si Saint Sebastian, patron saint ng mga athletes, Archers. saka archers. Yan. So, yung baka may nakikinig ng mga athletes na malalaman ninyo na siya pala ang patron saint. Kasi Among, kung minsan atleta athlete natin. Pag nagbabasketball ka, Among, o di athlete ka. San Sebastian. Pasyutin mo ako. For us. Yan ang darasal ko, no? Oo. Okay, let us end our beautiful episode today with a closing prayer. Lord Jesus, may I give you fitting honor in the way I live my life and in the way I treat my neighbor. May I honor the Lord's day as a day holy to you, and may I always treat others with the same mercy and kindness which you have shown to me. Free me from a critical and intolerant spirit that I may always seek the good of my neighbor. Amen. Okay, Sister Rose, paalam ka na? Opo. Ayan. Paalam na po kami. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi nyo. At Si next Joanne, week yan na mo, naman ha? po. Hi, Joanne. Oo. We miss you here. Sana sa susunod na Nandito Tuesday, ka na. nandito na Opo. siya. No? I-greet ko po yung good friend ko mo, Sige. si Sister Helen. Nangako ako, nag-greet ko siya. Ayan, bayad sige. na ako. Talaga nakikinig ba siya ngayon? Opo. Oh, that's good. From what place? Guagua po. Guagua si Helen. Thank you, Helen, for Listening. listening. Okay. Sister Son? Okay,
announcement po, ang Alfie, magbubukas na po ang third trimester sa Sabado. Ayan, yung gusto pa pong mag-enroll, pwede pa po kayong humabol. Yung mga dating naka-enroll po, wag po ninyong kalimutang dumating sa Saturday. Ayan. Okay, ito po Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Bye-bye po. Maraming salamat sa mga nag-text, sa inyong mga nakikinig. Good night po. Ingat po kayo palagi. At bagunin po natin ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. No? Sana po ay ang kapakanan, ang kabutihan ng tao ang ating isipin. No? Maganda po yung ating pagsunod sa mga batas, pero hindi lang po yung mga letra ng batas, hindi lalo na ang diwa at ang espiritu ng batas, ang pag-ibig po ang dapat tumira sa ating mga puso. No? Let us become instruments of God's compassionate love, no? To especially those who are burdensome, those who are tired, those who are sick. Puntahan po natin at sana'y tayo ang maging tunay na instrumento at pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. No? Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.